linlintik na yan. Paano matatapos yung mga gumagawa ng mga peking dokumento dyan sa rekto? Ay kayo rin pala naman ang nagpapagawa dyan. Ay talaga naman oh. Sabi ni Melvin Matibag, yun daw ho ay budol na pera na ipinagawa nila sa rekto. Yung pong pera na yun, sa rekto po ginawa. Maganda yung pagkakagawa. Kaya pala tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sindikato dyan sa rekto, isa sa mga parokyano nila mismo ay gobyerno. Ay, hindi nga mahuhuli linlintik na yan. Budol daw yun, budol money. Kaya naman pala hindi matapos-tapos ang operasyon ng mga, ano tawag dito? Ang operasyon ng mga sindikato dyan sa rekto. Ay gobyerno rin mismo pala nagpapagawa sa kanila. 5:03 in the morning. Ay, mamaya mangungumusta tayo. Kasi ang alam ko ang Abante team ay nandoon na ngayon sa Villamor Golf Course. Yan. Diyan ho sa May Nichols. Oo. Meron ho again ngayon po ang araw ng ating golf tournament. Yan, pakita mo nga. Mayroon ka ba dyan direct yung picture ng ating golf tournament? Yan, Abante Golf Cup. Ayan, ito, yan. Wala. Hindi ko na ipadala. Sa Villamor Air Base Golf Course. Ngayon pong araw yan. Alas 6 ng umaga magsisimula. 6 o'clock. Ano sabi? May pag kasi tanghali, shotgun. Pagka umaga, ano nga sa umaga? 6 o'clock a.m. Dapat kasi kahapon. Pero dahil ho sa hindi inaasahang pangyayari at emergency na kailangan gamitin yung golf course, so na-move tayo ng May 8. Ngayon po yan. Araw po ng Biyernes. Okay? So, wala tayong dapat na pagtalunan sa bagay na yan. Again, alas 6, kita-kita tayo dyan. After the show, diretso na ako ng Villamor Golf Course at magkita-kita ho tayo doon. Doon na tayo humigop ng mainit at masarap na kape. Abante Pilipinas. Let's take ka muna. Ano nga bang nangyari? Mayroon daw hong video na pinadala si Franco Mabanta kay Tambaloslos that implicate them to extortion. Kasama ang isa pa nilang anchor na si CJ Hero. Yung maganda yung babae. Kaya lang ho ay hindi namin mahagilap. Hindi ko mahagilap kasi wala na yung kanyang Facebook account. Ang tanong, nasaan yung video? Oo. Tapos, bandang huli ay ang kausap na pala nitong si Franco Mabanta ay hindi na mga tauhan ni Tambaloslos. Bandang huli, ang kasama na pala nito, ang kausap niya na ay mga ahente na ng NBI. So parang pinaplano na nila kung paano nilang isi-set up itong si Franco Mabanta. Ganun yun di ba ga? Kasi kung hindi ko alam kung paano, pero ang tanong ay nasaan yung video na sinasabing nandoon kasama sa video itong si CJ Hero. At peke daw yung mga pera na nasa maleta. Sabi nung mga narinig kong balita, budol daw yun, budol money. Kaya naman pala hindi matapos-tapos ang operasyon ng mga ano tawag dito? Ang operasyon ng mga sindikato dyan sa rekto. Ay gobyerno rin mismo pala nagpapagawa sa kanila eh. Dahil sabi nitong si ano pangalan nung nakakalimutan kayo, yung hepe ng NBI, si Melvin Matibag. Sabi ni Melvin Matibag, yun daw ho ay budol na pera na ipinagawa nila sa rekto. Kaya pala tuloy-tuloy ang operasyon ng mga sindikato dyan sa rekto, isa sa mga parokyano nila mismo ay gobyerno. Ay, hindi nga mahuhuli linlintik na yan. Paano matatapos yung mga gumagawa ng mga peking dokumento dyan sa rekto? Ay kayo rin pala naman ang nagpapagawa dyan. But anyway, kung ano-ano man yan, kung talagang ito'y hindi extortion or whatsoever, ano nga ba talagang nangyari? Bakit hindi nyo na lang i-play yung video na yan? Ano ba yung video na yan?
kung talagang hindi yan bahagi ng extortion, ipakita nyo sa taong bayan. And I think the people have the right to know. Ha? Para malaman kung ano bang katarantaduhan ng pinagagagawa niyang tambaluslos na yan. Yun daw yun eh. Video that that shows katarantaduhan na ginagawa ditong sila tambaluslos na maaari makasira sa kanilang pagkatao or what. Bigyan niyo ako ng kopya. At dito natin ipalabas kung meron nga yan, ha? Pwede yun. Kung talagang yan ho ay katarantaduhan, nasisira sa taong bayan, dapat malaman ho ng taong bayan yan. Lalo pa ngayon, ang sabi ni Tambaluslos, hindi ako papayag bumaba mag-isa. I will not go down alone. Pinas. Anyway, yun lang naman. Maiksli lang. Masyado na tayong dami na iiwang istorya. Kaya gano'n lang ho kaigsi. Nagtatanong lang ho, asan yung mga video na yan? Totoo ba yan? O kung hindi yan mailalabas ng PGMN, eto ha, ako hanggang sa ngayon naniniwala na ito ay bahagi ng pagpigil sa malayang pamamahayag. Bakit kaninyo? Kasi hindi pa na ipapalabas yung video na sinasabi. Ginawa na kagad nila ng diba, ng ganong klase ng palabas etong PGMN. Yun lang naman. Ang sinasabi, doon lang ako naniniwala. Pero kung hindi ito ilalabas ng PGM at ito'y talagang ginagamit lang nila to talk to Tambaluslos, ay baka maniwala na rin ako na ito nga ay isang uri ng extortion na I do not believe. Sapagkat ang mga tao na sumasahimpapawid sa pamamagitan ng network na yan ay mga kilala naman. Andyan sina Edo Manzano, andyan sina Attorney Rowena Guanzon, sino pa? Si Edo Manzano. Marami. Kanina napanood ko kanina doon sa post ng Billionaire News Channel. Marami doon na mga kilala, prominenteng mga tao. Yung eksperto sa mga sasakyan. Naalala, naging viral din yan dahil doon sa pagkakahuli sa kanyang anak. Di ba na bandang huli, may problema pala talaga. Ay, talaga naman. But anyway, ilabas ninyo yung video na yan sapagkat kung talagang yan ay isang uri ng kawalang hiyaan na makakasira sa taong bayan, ay karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos.